Ito yung langka na hindi na pwedeng pahinugin ba. I-share ko sa inyo guys yung mga ano ba, yung mga gawain dito sa bukid. Tapos yung mga prutas o yung mga pagkain na nakukuha dito sa bukid. Basta masipag lang daw, sabi nila mama at lola. May maani daw dito. Kasi sayang yung kalupaan nila eh, kung hindi nila tataniman. Kasi malawak ang kalupaan nila. May ilang hectares na kayo dito, ma? 10 hectares sila. So dapat pakinabangan talaga ng lupa nila. Tapos ngayon, i-share ko sa inyo kung paano silang magkopra dito. Alam niyo yung mga niyog na yung mga niyog na talaga. Gagawin nila yung ano, yung kokoprahin nila. Patutuyuin nila yung laman ng niyog tapos ibebenta nila para maging oil yun. First na gagawin nila. Ito yung unang araw na gagawin pa ng kokopra, no? Kukunin mo na yung mga karet? Karet ang tawag nila. Kumbaga yung niyog sa puno. Kinukuha nila, sinusungkit nila. Tapos pag-iipo-ipunin nila sa isang area. Tapos babalatan nila para makuha yung laman ng niyog na yon. Tapos lulutuin nila sa uling. Eto na. So far, ito pa lang yung nakukuha nila. Ayan o. Yan. Yung iba, nakakalat dun sa area na yun. Marami pa yan. Nagkalat silang lahat dun sa area. Ayan. Dito lang nila iiwan? Oo, daanan na lang ito sa kuwan. Ng? Karawahe. Karawahe? Sosyal naman ng karawahe. Hindi ba pwedeng ditulak ng karton lang? Karawahe talaga. Ayan, iniipon-ipon nila. From this side, ito naman sa side ng Tita Ruby ko. Dami niyan tanim guys. Kanina nakita ko siyang nag-harvest eh. Kaya lang, hindi ko na-videohan kasi nga wala sa plano. Ayan, tingnan niyo yung bunga ng kanyang tanim, talong. Ang ganda. Kanina, yung iba empty na kasi na-harvest na. Pero ito, may natitira pa siyang iba. Diba? Ayan oh, ang dami oh. Pwede na siya i-harvest, kaya lang sobrang dami na niya na-harvest kanina. Kaya, hindi na niya hinarvest yun. Basta masipag lang talaga eh. Tapos ito oh. Tita Ruby, sitaw na to, diba? Sitaw na to oh. Diba? Nakahilera talaga yun sa kanya. Kaya magandang tingnan yung garden eh. Yan si Tita Ruby ko. Kaya yung ano niya, yung mga tanim niya naka-organize. Kasi tingnan mo, pantay-pantay ang pagkakalinya niya oh. Kaya ingat tayo, baka may maapakan tayong mga tanim niya. Ay, ito tingnan niyo. Green pepper no, Tita Ruby. Ayan o, tingnan niyo. Ang liit ng puno niya. Diba? Green. Ayan. Ano? Nakapag-start na siya. Tapos ito. Hanggang ng tulo oh. Dami niyang tanim. Papaya niya. Diba? Ay, may sili din pala. Siling spad. Kulikot. Siling kulikot. Sili kulikot. Kumbaga sa atin doon sa it's green sili ang tawag. O green chili ang tawag natin dito. Ang mahal-mahal. Pero dito, hindi na kailangan bumili. Kasi meron silang pananim. Ay, ito pa. Mustasa. Mustasa, no? Ayan. Ito, ayan, oh. Mustasa. O, diba? Ang matanda ka. Matanda na ba yan? Ay, hindi na pala. Matanda na pala. Matanda na pala. Ito, Tita Ruby. Piling ko bata pa. Ayan, oh, ang dami. Ganito kalaki, dapat kinukuha na. Etong ganito. Ay, ganun lang pala kaliit. Pagka ganito pala nakikita nyo, na medyo mahaba na daw siya. Sabi niya, hindi na ito magandang kainin. Kasi matanda na. Oh, okay. Ay, tama. Kasi nagbulaklak na din siya. Tama naman. Dapat maliit. Dapat maliliit lang. Bago tayo lumabas, papakita ko sa inyo. Pipino to, oh. Ayan. Pipino yan.
Mangunguha sila ng tambis. Alam mo yung tambis, yung parang makopa siya, pero sa kanila, sa tambis kasi maliit lang siya. Yun ang tawag dito. Hindi siya lumalaki. Alex sa Tagalog, malaki yung makopa natin. Eto, wait lang. Pakita ko sa inyo. Mano nang huwa na. Ayan. Ayan yung tambis guys, oh. Yan, ganyan kaliit. Ganyan, oh. Asa na? Ayan. Ganyan, oh. Masarap to ilagay sa asin. Na, mahulog ko man tayo. Ayaw ka mga agtang. Oo, sayang. Mga buak. Ayan. Ah, diba? Yung banda dun, oh, nakikita nyo may usok. Gumagawa daw sila ng uling doon. Anong tawag doon sa uling man na ano yung sa niyog? Diba yun yun? Yung baon ng niyog? Bao ng niyog. Ay, bao. Bao. Bao ng niyog. Michelle, oh, tingnan Yun, mo, ay, anak. ayun, kumpul. Wait lang. Nadi-disturb ako sa kanila. Yung, ay. O, diba? Pulang-pula, walang sira. Ito yung masarap kainin kasi wala siyang Pwede kasi sira. sa mo na. Kasi most ng mga ganito, nilalanggam. Tapos sila na ang kumakain. Kaya ikaw tatanggalin mo yun para makain mo. Ito talaga walang sira, oh. Diba? Kainin natin to mamaya. Sa likod mo ito kayo kakumpol. Kainin ko to. Gusto kong kainin to, ma. Ah. Ay, sayang, sayang. Ayan, mama ko nakuha. I mean, mabalik tayo. Yung ginagawang uling dyan, guys, yung bao. Mas yun ang magandang uling kaysa dun yung kahoy. Kasi yung kahoy, kasi pag nagluto ka, masyadong mauling sa kawali niya. Unlike itong bao na to, hindi siya ganun kauling kapag ka nagluto kayo. Maliit naman yan. Malit pa ba ito? Eh, pula na siya, may. Ayaw pa kuha ni mama kasi malit pa. Pero sa akin, malaki na yan. Kasi pula eh. Basta pula, hinog na yan para sa akin. Ito pa anak, kukunin mo. Puntahan natin yung gawaan ng uling. Para makita niyo kung ano yung itsura niya. Ah, ganyan. Maliit lang yung paggawa ng uling, oh. Mati ba mayroon dating parang kubo si Lola before? Na dun pinapaulingan? Ah, yun yung talagang maparamihang paggawaan ng uling man, no? Eto pa konti-konting gawang uling lang to, oh. Mama, nakakaiyak, ma! Yun nga lang, kapag ganyan nag-uuling, masakit sa mata. Mata na, ma! Hindi ko nalilapit, lalapitan ko sana. Kaya ang sakit sa mata. May papakita pala ako sa inyo kanina. Kanina kasi nag-harvest sila ng ng puso ng saging. Hindi ko na siya na videohan kasi kanina umaga nagmumuni-muni ako. Okay, eto pa pala, pati saging na saba, nag-harvest din sila kanina. Pakita ko. Yung pinagbalatan ng puso ng saging, pero andun yung bunga, papakita ko. Ito yung mga saging na saba. Tapos meron na dun sa loob ng kusina. Hinihingal ako, sorry. Hinihingal ako. Tapos, ito yung hinarvest pa kanina na langka. Ito yung unang hinarvest na langka. Ito yung puso ng saging. Pati ito, mansi. Anong tawag sa mansi, mano? Kamansi. Kalamansi ang tawag nila. Hindi yung kalamansi na ano, ha? Iba. Kamansi. Bisaya kasi. Ay, ayan. Paano lang, pakukuluan mo lang. Kasi ka pwede nang kainin. Tapos, yun, kapatid ko yun. Charot lang. Hingal ako. Ang taas kasi nitong bahay nila, eh. Ayan yung tao nagsusungkit. Yung, ayan guys. Sungkitin nila yan. Hindi ganun kadali ang magsungkit. Ayan na. Bumaksak na. Ayan, nakita nyo? Galing ko na nasa tsambahan ko. Hindi siya ganun kadali. Kasi unang-una guys, ang tataas ng puno. Ayan, ang tataas ng mga puno. Yung iba nakuhanan na. Ibang part. Hindi siya ganun kadali talaga. Tingnan nyo. Imagine lahat ng puno dito. Gaganyanin nila guys. I mean lahat ng puno na yan. Iisa-isahin nila. Ito pa, itong side na to. Ano sa kanila din kila lola.
Malawak pa yan, nandun pa sa pinakadulo pa yan, pati doon sa likod ng bahay. Malawak pa din doon guys. Kasi nga 10 hectares yung kalupaan nila dito. Kaya sabi ko sa inyo, ito yung maganda sa mga sinaun. Ano yung mga dating mga kanununuan ba? Yung malalaki ang kalupaan. Kasi sa Davao, sa bahay namin sa Davao, even sa Bulacan, maliit lang yung namin, pwesto namin, 'di ba? So thankful kami na may ganito sa side nila, mama.